Noong malapit na akong lamunin ng apoy, hindi ko tinawagan ang asawa kong bumbero. Sa halip, tahimik akong humiga sa sahig at hinintay ang aking kamatayan. Dahil bago umalis ang asawa ko, sinigurado niyang nakalock ang lahat ng pinto. At dinala niya ang lahat ng bumbero para hanapin siya. Ang nawawala niyang dating pinakamamahal. Dahil doon, nasunog ako ng buhay. Pero pagkamatay ko, nagsisi ang asawa ko. Sa araw mismo ng kasal nila ng dati niyang mahal, tumalon siya mula sa isang gusali para magpakamatay. Ang huling habilin niya, kung mabibigyan daw siya ng isa pang pagkakataon. Ako raw ang pipiliin niya. Pagmulat ng mga mata ko, bumalik ako sa araw na nasunog ang bahay namin. Nilalamon ng apoy ang buong kwarto. Sinubukan kong buksan ang pinto para makatakas. Pero nalaman kong nakalock ito mula sa labas. Napaso ang kamay ko at nagkaroon ng malalaking paltos. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang 911. Pero dahil mahina ang signal, napuputol lang ang tawag at hindi makakonekta. Agad kong tinawagan ang asawa kong bumbero, si Leo Ruyan. Pero nang sagutin niya, sinabi niya lang na may inaasikaso siya. At agad na ibinaba ang tawag. Napapalibutan na ako ng makapal na usok. Humihilab ang tiyan ko sa sakit. Ang mga nasusunog na kahoy na gamit ay naglalagutukan. Itinulak ako ng apoy papunta sa balkonahe. Sa wakas, may sumagot na sa tawag ko sa 911. Pamilyar na pamilyar sa akin ang boses niya. Pinsan pala ng asawa ko, si Shen Yi. Hirap akong magsalita habang sinasabi kong nasusunog ang bahay ko. Tulungan niyo ako. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Biglang nilamon ng apoy ang loob ng bahay. Nasa harapan ko na agad ito. Natigilan ako sa takot. Sinabi ni Shen Yi sa kabilang linya. Bayaw, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero dinala ni ate ang mga tao para hanapin si Kuya Chusheng. Sa istasyon ng bumbero, mga baguhan lang na nasa training ang natira. Matatagalan bago sila makarating dyan. Saka sinabi ni ate bago siya umalis, na hindi raw sa inyo magmumula ang sunog. Sinadya pa nga raw niyang iwang bukas ang pinto mo. Para kahit masunog dyan, may pagkakataon ka pa ring makatakas. Pagkatapos niyang magsalita, ininsulto niya ako ng may paghamak. Tigilan mo na yang mga pakulo mo para makuha ang pabor nila. Basta ako, gusto ko ang matalik kong kaibigan. Si Kuya Chusheng, ang maging bayaw ko. Nang malaman kong kwarto pala ito ni Leo Ruyan. Nawalan ako ng pag-asa at ibinaba ang telepono. Samantala, may mga nagsimulang magtipon-tipon sa ibaba. Nakita nila ako, nasa balkonahe, na-trap na ng apoy at wala nang maatrasan. Mahigpit na mahigpit ang kapit ko sa nag-aapoy at nagbabagang rehas ng balkonahe. Napaso ang aking mga kamay at paa, na namaga at namula. Ang mga kapitbahay na nakatakas ay humiram ng kutson. Bakit may isa pang na-trap dyan? Wala man lang bang taga-pamilya niya na umaasikaso? Puro dugo ang buong katawan niya. Bilis, iligtas niyo siya. Habang tinitingnan ko ang mga mukha ng mga hindi ko kakilala, na nag-aalala at pinagpapawisan para sa akin. May ilan pa nga sa kanila, na may iba't ibang antas din ng paso. Pero hinihila pa rin nila ang mabigat na kutson. Para lang masigurong ligtas ako. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Sa kabaligtaran, ang asawa ko na minahal ko ng maraming taon. Ang tanging nagawa lang ay lock ako sa loob ng kwarto. Sa isang iglap, lalong lumakas ang apoy. At kumalat na ito mismo sa mga kamay ko. Bilis, tawagan niyo ang bumbero sa distrito natin. May mamamatay na tao dito. May tumawag na, pero parang binabaliwala lang tayo. Sabi raw, walang tao sa istasyon. Parami ng parami ang mga taong tumatawag sa bumbero. Habang nag-oorganisa kung paano ako ililigtas, may isang maliit na bata na sumigaw sa akin, Kuya, talon na. Sabi ng tatay ko, sasaluhin ka naming lahat. Nawalan na ako ng pakiramdam sa sobrang sakit. At unti-unti na ring nawawala ang ulirat ko. Dahil sa dumaraming tawag, napansin na rin ni Shen Yi na may hindi tama. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magpatawag ng tulong mula sa katabing distrito. Hanggang sa huli, ang mga kamay ko ay nilalamon ng apoy. Ang sahig sa ilalim ko ay basang-basa na sa dugo. Hindi ko na kinaya at bumagsak ako patalikod. At halos sabay-sabay na sumugod sa akin ang mga kapitbahay sa ibaba. Masasabi ko lang na swerte ako. Sinalo nila ako ng mahigpit. Pero sa mga oras na yun, nilalapnos ng apoy ang buong katawan ko. Namumula lahat, sumigaw ang isang ales sa tabi na may alam sa ganitong sitwasyon. Dalhin niyo, dalhin niyo sa ospital. Kung hindi, mamamatay siya. Sa ganito kalawak na paso, mamamatay ang tao. Napaluha ako sa sobrang sakit. Sa isang iglap, narinig ko ang boses ni Shen Yi. Habang tumatakbo siya papalapit sa akin dala ang first aid kit. Namumugto ang mga mata niya sa kaiiyak. Sorry, kuya. Akala ko talaga, na-check na ni ate. Naligtas ang lahat. Nagmamadali niya akong binigyan ng paunang lunas. Tapos, lalo siyang namutla.
Lalo na noong nakita niya ang mga kamay kong ipinagmamalaki ko. Nasunog na at hindi na makilala. Nanginginig ang mga kamay niya. At nagalit na rin ang mga tao sa paligid. Bakit ngayon lang kayo dumating? Wala talaga kayong konsensya. Tingnan ninyo, sunog na yung tao. Kung dumating lang kayo ng mas maaga, hindi sana ganito kalala. Paulit-ulit na nagsosorry si Shen Yi, habang tinatawagan si Liu Ruyan. Sa una, walang sumasagot. Sa pangalawa, binabaan siya. Yung pangatlo ay, sinagot ni Liu Ruyan ng walang gana. Sabi niya, bakit, ate, bilisan mong umuwi. Naaksidente si kuya, nasusunog ang bahay niyo. Tumalon siya mula sa taas. Sunog ang buong katawan niya. Pati mga kamay niya, nag-iba na ang itsura. Tapos, narinig sa kabilang linya ang mapanuyang tawa ni Liu Ruyan. Pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Katawa-tawa, yung taong duwag na duwag mamatay, tatalon pa mula sa gusali. Tinuruan ka ng bayaw mo, no? Ginamit na niya dati yung depression para lokohin ako. Agad namang narinig ang kantsawan mula sa kabilang linya. Kiss, Kapitan, kiss. Si Shen Yi at ang mga bomberong naroon. Hindi may pinta ang mga mukha, dahil naririnig nila, na mga kasamahan nila ang nangangantsaw. Pagkatapos ay biglang pinatay ang tawag ni Liu Ruyan at Chu Sheng. Sobra na to, sobra na talaga. Nag-aagaw buhay ang bayaw ko, tapos sila. Walang lakas kong iniiwas ang tingin. Ayokong makipag-usap sa kahit sino sa pamilya Liu. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya sa lugar. Dinala ako sa ospital. Grabe ang pagkasunog sa taong to. Nasaan ang pamilya? Sa ganito kalaking sunog, wala pa rin sila. Bilisan nyo, tawagan nyo na ang pamilya. Ang daming kailangang kumpirmahin dito. At wala man lang sila sa lugar ng sunog. Parang wala na siyang pakialam kung mabuhay pa ang asawa niya. Sabi ng doktor, habang may inilalabas na isang salansan ng papeles na pipirmahan. Tinawagan ulit ni Shen Yi ang telepono. Pagkasagot ni Liu Ruyan, nagmura na siya agad. Zhuang Baifan, sumusobra ka na. Pinatibay ko na yung bahay mo bago ako umalis. Imposibleng umabot sa'yo ang apoy. Pwede ba, tigilan mo na yung pag-arte mo. Inagaw ng nurse ang telepono. At direktang ipinaliwanag ang sitwasyon. Napangisi si Liu Ruyan. Galing, kumuha ka pa talaga ng mga extra, ha? Zhuang Baifan, ngayon ko lang nakita ang tunay mong kulay. At isa pa, hindi niya ako asawa. Hindi pa kami kasal. Anong klaseng asawa naman ako? Yang confirmation form na yan, kung sino man ang gustong pumirma, bahala siya. Patuloy na bumababa ang blood oxygen saturation ng pasyente. Bababa na sa 50. Iyan nyo. Sagipin nyo siya. Nang muli akong magkamalay, mahigpit na nakabalot ang buong katawan ko. Para akong isang tumpok ng laman na anumang oras ay bibigay. Mayroon sana akong pagkakataong makatakas. Pagkakataong iligtas ang sarili ko. Pero ang lahat ng ito ay dahil lang sa pinto ng kwartong iyon. Sa mga sandaling ito, nakaupo si Shen Yi sa tabi ko. Dati, siya ang taong pinakamababa ang tingin sa akin. Pero ngayon, sa buong kwarto ng ospital, siya lang mag-isa ang nag-aalaga sa akin dito. Bayaw, ginawa ng doktor ang lahat para may salba ang kamay mo. Sabi niya may pagkakataon ka pa raw na makatugtog ng piano. Alam kong sinisisi mo ako. Sinabi kasi sa akin ng ate ko na nasuri na niya ang lahat. Kaya inakala kong nakikipag-agawan ka lang ng pabor kay Chu Sheng. Lagi kong naririnig sa ate ko. Ang mga bagay na ginagawa mo para lang makipag-agawan ng atensyon kay Kuya Chu Sheng. Akala ko rin isa ka sa mga taong seloso. Yung tipong ayaw makakita ng ibang lalaki. Na lumalapit sa partner niya, yung tipo ng lalaking sobrang possessive. Kaya gusto kitang turuan ng leksyon, bayaw. Alam ko talagang nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin kahit ngayon lang? Wala ako sa wisyo para pakinggan ang mga sinasabi niya. Ang sakit na para bang nababali ang buong katawan ko. Ang siyang dahilan kung bakit hindi ako makapag-isip ng maayos ngayon. Kung ikaw ako, magpapatawad ka ba? Patawarin ka. Patawarin si Liu Ruyan. Patawarin si Chu Sheng. Sabihin mo ang totoo. Natigilan si Shen Yi. Pagkatapos, tumango siya. At pabulong na sinabi, talagang hindi mapapatawad. Ang ganitong sitwasyon, kung mangyari man sa kahit sino. Hindi nila pipiliing magpatawad. Biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko mag-alaw ang kamay ko. Kaya si Shen Yi na lang ang pinasagot ko. Nang makita niyang si Liu Ruyan ang tumatawag, binuksan niya ang speakerphone at iniabot sa akin. Sabi ni Chu Sheng, nagustuhan niya raw yung bag na dala mo nung nakaraan. Uuwi ako para kunin at ibigay sa kanya. Wala ka namang tutol, di ba? Sa puntong iyon, wala na talaga akong masabi. Ang pagsasabi ni Liu Ruyan ng mga salitang ito ay patunay lang. Mula nang mangyari yun kahapon hanggang ngayon. Kakatapos lang akong i-revive. Hindi man lang siya nakapasok sa bahay. Ate, saan ka ba nagpunta?
Anong pinagsasasabi mo sa ganitong sitwasyon? Para kunin ang bag ni Chu Sheng. Na-aksidente si kuya. Kakatapos lang siyang i-revive. Tila para kay Liu Ruyan, si Shen Yi. At ako ay katawa-tawa. Sabi niya sa telepono, Shen Yi, sabihin mo nga, magkano ba ang ibinayad sa'yo ng kuya mo? Para kampihan mo siya ng ganyan. Kung talagang ganon kalaki ang problema, di ba sana matagal nang nag-abiso ang team namin? Hanggang ngayon, wala man lang akong natatanggap na kahit isang tawag. Kung magsisinungaling kayo, pwede bang galingan nyo naman? Hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Liu Ruyan na kasabwat ko si Shen Yi para magsinungaling. Ginipit ng lahat si kuya sa balkonahe. Kaya siya na mismo ang tumalon. Halos mabaldado na ang kamay niya. Paano mo pa naiisip na samahan si Chu Sheng? Para pag-usapan ang tungkol sa isang bag. Muntik nang mawala si kuya. Tapos gusto mo pa rin yung bag ni kuya. Tama na, Shen Yi. Ang pangit mong umarte. Hindi ako naniniwala sasamahan ko si Chu Sheng na mag-shopping. Kung talagang ganyan kalala ang sinasabi mo, sabihan mo ang leader natin na tawagan ako. Sa sandaling ibinaba ang telepono. Unang humagulgol si Shen Yi. Siguro dahil ang ate na kilala niya sa isip niya, ay malayong malayo na. Tumingin siya sa akin habang umiiyak. Tila nauunawaan na ang kawalan ko ng pag-asa. Kinagabihan na ng sumunod na araw. Bago nagpakita si Liu Ruyan sa aking silid sa ospital. Zhuang Baifan, walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin sa pag-report mo sa akin? Pero nang makita niya ng malinaw ang paso sa braso ko, at ang buong katawan kong balot ng bendahe, natigilan siya sa kinatatayuan niya. Sinulyapan ako ng may paghamak ni Chu Sheng na kasunod niya. Zhuang Baifan, kahit na nasugatan ka, hindi mo pa rin dapat isinumbong si Ruyan. Nasuspinde na siya sa trabaho. Sabi ni Chu Sheng, na may ekspresyon ng pagkaawa sa mukha. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ni Liu Ruyan. Na para bang sasaktan ko siya anumang oras. Todo protekta naman sa kanya si Liu Ruyan. Tinuro niya ako at sinabi, bakit ganyan ang tingin mo kay Chu Sheng? Wala naman siyang ginagawang masama. Sa galit, bahagya kong iginalaw ang kamay kong may paso. Liu Ruyan, mula nang mapaso ako, laging nakabalot ng mahigpit ang kamay ko. Wala akong oras o kakayahang isumbong ka. Sa sandaling iyon, pumasok si Shen Yi mula sa labas. Nang makita niyang dinala pa ng pinsan niya si Chu Sheng. Sa sobrang galit ay sinampal niya ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang bayaw ko. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Biglang tinulak ni Liu Ruyan si Shen Yi. Sumigaw si Shen Yi sa galit, ate. Napakasama mo talaga, ganyan kalala ang sugat ng asawa mo. Tapos pagdating mo rito, ang unang-una mong gagawin ay sisihin siya. Ang taong nagsusumbong sa iyo. Ako yon. Ano ngayon? Oo, ako nga, di ba sabi mo ipatawag ko sa iyo ang leader nyo? Kaya ayon, isinumbong kita sa kanya. Tumingin sa akin si Liu Ruyan. Matagal siyang tumitig, bago pilit na lumabas sa kanyang bibig. Ang salitang, sorry. Hindi naman alam ni Chu Sheng ang ginagawa niya. Huwag mo siyang sisihin. Namula ang mga mata ni Chu Sheng. At nakayukong humikbi ng walang tigil. Para siyang labis na naagrabyado. Walang naninisi sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tahan na. Inalo niya si Chu Sheng na may pag-aalala. Pagkatapos ay tinuro niya ako at sinabi, si Chu Sheng ay para rin ipagdasal ka. Kaya siya pumunta sa templo sa bundok. Walang sino man ang nag-akala na maliligaw siya. Ipagdasal ako. Ang pagkakaalala ko noong nalaman niya, na may malubha akong kanser noon. Hindi ganyan ang sinabi niya. Isinumpa niya pa nga ako na sana bumalik ang kanser ko. At mamatay sa operating table. Tinitigan ko si Chu Sheng.